Hey there mga my loves, Virgo! Thank you so much for always staying here with me in the channel, babe. So before we start your reading, reminders muna as na hindi ito for everybody. So just pick up only the messages right here na tingin mo ay para sa'yo. At wala tayong gender dito, ba lalaki, LGBT, cross-watchers. You can flip flows if you want. Of course, you can do that. And at the end of the day, you always have your free will. So before we start, let me just tell you na itong buwan ng Mayo, no? Hunyo at Hulyo, May, June, July, no, ay ang pinaka-importanteng tatlong buwan ngayong taong 2024. Bakit miss yan? Kasi yan yung tatlong buwan no, kung saan mas dapat mong ipursu ano man yung gusto mong ipursu dito, Virgo. So, kung ano man to, ng mga bagay na gusto mong gawin, may mga pinapangarap ka ba, may mga plano ka bang pwedeng matagal mo nang gustong umpisahan, no? Ngayon yung pinakamagandang pagkakataon upang simulan or gumawa ka na ng aksyon patungkol dyan. So, gamitin mo yung tatlong buwan na yan upang mas mapush mo pa ang iyong mga gustong mangyari sa buhay mo. Kasi yung tatlong buwan na yan, no, ay para rito nagbibigay ng confirmation na mas malaki yung potensyal na makuha or ma-achieve mo na yung mga dreams mo dyan sa period or time period na yan. So, don't miss that opportunity, Virgo. So, yan, Virgo, na mayroon pa tayong other channels na kung hindi mo pa knows, meron tayong ibang mga channels. Ang mga links ay nasa description box. Kaya kung interesado ka rin tumambay sa mga yan, no, syempre naman, para din doon mga babes, so dahil ako rin naman yung nandun. Walang sawaan galore. So yun nga mga babes, no, let's go into your reading. So Spirit and Angel Guides, Archangel Michael, thank you so much. This is for my Virgo people. Can you please show me what do we have here for my Virgo people? What this Virgo needs to know. What this Virgo needs to know. Virgo. Okay, so Virgo, let's get into your reading. Ilatag naman na natin lahat bago natin tuluyan na i-read. So you've got here the energy of the King of Swords, followed by the Ten of Cups, Seven of Cups energy, Nine of Swords, Nine of Wands, but I mentioned Nine of Swords, Page of Swords, Eight of Swords, Chariot, Temperance, World card. Wow, these are all major arcanas right here. Four of Wands, Judgment, and High Priestess. Okay. Kung papansin ninyo, I mentioned Nine of Swords even though this is Nine of Wands energy. So something here is bothering you with the King of Swords right here, and I think it has something to do with the family issue or family situation. Maybe meron dito ang problem sa loob ng family or meron kinakaharap yung family na problem or challenge sa ngayon. So nakikita ko na medyo difficult yan para sa'yo at naapektuhan ka rin yan. Lalo na kapag ikaw ay nasa work or nasa school or kung ano man yung ginagawa mo. Hindi ka makapag-focus sa mga dapat mong ayusin at gawin, Virgo, sapagkat meron ditong family issue or may kinakaharap na problem ang inyong family. Ano man yan, na iba-iba kayo rito ng specific na situations, pero kung ano man yan, nakikita ko that this is something here, no, na parang you're worried about, and this is something here na parang nagkakos rin ng pagkabahala sa'yo. Others of you could be having here sleepless nights and hindi kayo makapagtrabaho ng maayos or makapag-aral ng maayos kung may mga students man dito. So, nakikita ko rito, mga babes, no, kung sino-sino man yung mga energies dito na nakuha natin, nakikita ko no, na pagsubok lamang yan sa pamilya ninyo. So, nakikita ko rito na ang susi ay ang pagtutulungan, no, at kung magtutulungan kayo dito, makakahanap kayo with the Page of Swords energy, no, ng magiging solusyon patungkol sa problema ninyo. So, posibleng hindi yan yung direktang problema mo, pero parang naapektuhan ka yan kasi family mo yung humaharap dyan or isang family member. Pero kung ano man yan, nakikita ko na pag nagtulungan kayo, nag-isip kayo rito ng sama-sama, makakahanap kayo rito ng solusyon. No? Solution is coming in, yun ang pinapangako rito. So, instead na mag-worry kayo
'no? Dito sa sitwasyon na 'to, mag-focus kayo ng mga family members ninyo 'no, sa pagtutulungan 'no, 'di ba two heads are better than one? So, magtulungan kayo dito paano 'yan masosolusyunan and the universe is also, gonna help you 'no? Magpapadala sila rito ng mga solusyon na puwede ninyong gawin or gamitin para malampasan niyo itong challenge na 'to. Alam mo, hindi naman nagbibigay sa universe ng challenge mga babes 'no, kung hindi mo 'yan malalampasan. So, nakikita ko na meron ditong mga solusyon na magpapakita sa'yo at yun ay galing kay universe 'no, at puwede niyo yung gamitin 'no ng family mo 'no to surpass this, challenge or test over here. So, aside diyan, nakita rin ako rito 'no, Virgo, na meron ditong parang hindi ko alam kung talent mo ba 'to or skills mo na talaga. Pero parang skills mo pero hindi mo alam na talent mo 'yun or hindi mo alam na marunong ka pala nun or skills mo 'yun. So, posibleng meron ditong something na meron ka or magaling ka pala dun pero posibleng hindi mo alam. Posibleng ma-discover mo ito, Virgo, sa mga susunod na mga linggo na paparating dahil puwedeng aksidente or accidentally mo lamang na ito ay matuklasan na, "Uy, hala magaling pala ako dun. Hala kaya ko pala yun." 'Yan 'no, parang bigla mong na-realize na, "Hala teka, ako ba talaga gumawa nito, ang ganda, ah." Parang ikaw 'to na hindi mo alam na talento mo pala yun or may skills ka pala dun. Tapos naisip mo na parang kung magkakaroon ka ng interest kasi I think magkakaroon ka ng interest, eh. So, posibleng gawin mo na yun ng madalas. Kunwari hindi mo alam na marunong ka pala mag-drawing, ayan 'no, maaaring gawin mo ito ng madalas 'no, yun ang nakikita ko rito or ikaw 'to na na-realize mo ang ganda pala ng boses mo 'pag kumakanta ka 'no. So, nakikita ko mas gagawin mo na ito. At yung iba naman 'no, kung pagluluto 'to 'no, parang nakita mo na may potential ka ritong maging chef. Kaya baka i-try mo na 'to ng i-try 'no, hanggang sa ikaw na yung, magluluto 'no or magpepresenta na, "Ay, ako magluluto ng dinner ha," or "Ay, ako magluluto sa ganito ha," ayan 'no. Basta may something here na nasa iyo na pala, pero posibleng ma-discover mo. Could be skills or talent. 'Yan. So, iba puwede niyo yung pagkakitaan, sinasabi rin yun dito. 'Yan 'no, pero yun nga lang hindi pa kayo gano'n ka-confident na pagkakitaan 'yan. So, maaaring practice-practice muna kayo or parang enjoy-enjoy lang muna. Pero nakikita ko na kapagka kayo ay parang confident na about it, posible niyo po yang pagkakitaan. Sinasabi po dito na posible ito na magbigay ng pera or financial na ma-magnet papunta sa'yo. 'Yan 'no. And for some reason, posibleng may kinalaman yung online world sa kung ano man 'yan. So, puwedeng i-online mo 'yan 'no, ibenta mo 'yan online o i-sell mo 'yan online, whatever. Or posibleng sa online mo mga babes 'no, makita yung mga parang magpapa-improve pa ng talent mo na 'yan or skills 'no. Alam naman natin na advanced na ngayon technology at marami na rin dito yung parang mga makikita natin na mga informations, tips, advices online, 'di ba? So, maliban diyan nakikita ko rin dito, Virgo 'no, na meron ditong kailangan kang reviewhin. I think this is something here na parang contract. Kung hindi 'to contract, important document ito. And for some reason, hindi ko nakikitang direkta yung sa'yo. So, puwedeng may kinalaman yun sa trabaho. Puwedeng ikaw yung in charge diyan or may kailangan ka munang i-review. I-review mo mabuti ha, kasi nakikita ko na posible ka ritong mapagalitan or posibleng magkaroon ng problema kasi maaaring meron kang ma-miss na details or maaaring may mali na information na nakalagay sa document. Especially kung ikaw 'to na in charge at meron kang nakikita ako kasi ditong paparating na business project or proposal or puwedeng meron ditong paparating pa lang sa'yo na task or, job, task, okay. So, nakita ko rito na kung ikaw ay working in a company or owning here your own business or entrepreneur ka, review the contract really well because that little detail might be yung maging issue or maging problem mo in the future, 'yan.
So, nakikita ko na sa iba, oo, let's get straight to the point. Sa iba posibleng ito ay something na puwedeng mag-cause ng malaki sa'yo. Like let's say, bigyan ko kayo example, pero maaaring hindi ito 'yun. Kunwari, your office is having a construction kasi renovation, papagandahin 'no, and ikaw yung in charge diyan. Sabihin natin ikaw yung admin manager or admin supervisor, mga ganyan, 'no? And then, siyempre lahat ng mga parang ano dadaan muna sa'yo, yan. So, maaaring meron kang hindi dun makita na puwedeng wala naman dun included sa contract, pero posibleng, yun yung na-mention mo sa boss mo ta's it turned out na hindi pala yun. So, review really well para hindi kayo rito, mapagalitan or hindi kayo rito parang masabihan rito ng inyo ritong boss or superior na, work negligence or parang hindi kayo naka-focus sa work niyo. So, para maiwasan mga ganitong bagay, bago pumirma or bago mag-approve, basa. Okey, yung nakikita ko rito. Okey, hindi lang yan sa work, yung iba puwedeng may dadaan kasi sa inyong importanteng papeles, eh. So, yung iba hindi naman direktang kayo kunwari may pinakita sa inyo yung friend ninyo, eh, hindi niya masyadong naiintindihan yun pero alam niya ikaw knowledgeable ka dun. Basahin mong mabuti kasi posibleng, yun yung parang klase ng kontrata 'no, na parang pinagkatiwala niya sa'yo na, "Basahin mo naman 'to for me, ano ba naiintindihan mo dito?" 'No, and then ayaw mo naman na at the end of the day bigla ka niya ritong balikan ng sabihin na, "Oh, wala ka namang sinabing gano'n, wala ka namang sinabi na naka-include 'yun sa contract ng gano'n 'no." Kasi alam mo kasi ganito 'yun mga babes 'no, iba-iba kasi yung mga kontrata. Minsan kasi sa loob ng isang kontrata 'no, gumagamit ng mga malalim na mga words. Sabihin na natin 'no, 'di ba example lang 'no, kapag gutom ka dapat hungry, 'di ba 'yun yung pinakamababaw na word, hungry, "I'm hungry." Pero dun sa kontrata 'no, puwedeng nakalagay, "I'm starving." Iba-iba 'yun, starving, blah, blah. Tas yun pala hindi nila sinabing hungry. Kasi may mga confusing words when it comes to contract, 'yan. So, hindi ko alam kung may magpapa-review ng contract dito sa inyo or may kontrata talagang dadaan sa harapan ninyo. So, read it very carefully, 'yan. So, before signing ha. And aside from that, Virgo, nakikita ko rin dito mga babes 'no, that with this Chariot card right here, Temperance, and there's this World card, I think meron ditong matagal mo ng hinihintay na mangyayari na. Meron kasi akong nakikita rito na posibleng biyahe, hindi literal na biyahe, kundi talagang meron ditong paparating sa'yo kung saan parang magbabago yung buong mundo mo. And for some reason, nakikita ko na ito yung pinakahihintay mo ng kay tagal, Virgo. With the World card right here, hinihintay mo 'tong, napakalaking pagbabago na 'to sa buhay mo. Kung ano man 'yan, iba-iba naman kayo rito, pero nakikita ko ito yung pinakahihintay mo. Baka love life 'to sa iba, baka ito ay pagdating naman sa pinansiyal ninyo. Pero kung ano 'yan, patiently mo yang hinintay with the Chariot card right here, paparating na po yan. Okay? Kung ano man 'tong bagay na 'to na nakikita ko rito na magdudulot 'to ng malaking ngiti sa'yo, 'no. Kung tao 'to at love life 'to, ito ay tao na maaaring galing 'no, physically far from you, galing sa different country or malayong state or region, nation, or whatever the case may be. So, kung sino man 'tong energy na 'to doesn't have to be na laging foreigner, pero posibleng siya rito ay nanirahan sa malayong lugar or meron siya ritong mga parang mga inaasikaso, puwedeng trabaho niya 'yun 'no, na, umiikot siya o lumilibot siya 'no. So, whatever the case may be, puwedeng itong person na 'to 'no is laging nagta-travel. So, maliban dito Virgo, nakikita ko rin 'no, na posibleng 'tong person na 'to ay may sarili rin siyang car or vehicle, motorcycle, or any type of, transportation. Bakit ko sinabi 'yun? Kasi posibleng itong person na 'to ay nag-o-own rin ng mga truck. Baka 'yun ay for deliveries or whatever. So, just take how this resonates 'no, kasi you're dealing here with someone na parang successful na siya. And for some reason nakakuha ako ng business-minded sa energy niya. So baka siya ay isang entrepreneur or, magaling siya to handle his or her work. Kaya niya po mag-handle ng multiple tasks and multiple jobs at the same time. So this is someone here 'no, na very ano siya, focus siya sa pagdating sa kanyang work. Pero kung sino siya, nakikita ko siya dito bilang person na posibleng mapakasalan mo na.
Kasi lumalabas sa kanya yung energy ng um, High Priestess, and there's this Four of Wands energy. An indication that your soul will definitely meet another soul, and you are really binded and intended to meet once again in order to continue the love that you've had before. Not necessarily your ex, but this is someone here who could possibly met in one of your past lives. And you've already married this person there. Yan. So, maaaring kinasal na kayo in one of your past lives and you're gonna meet once again because ito kayo na nananatiling faithful, no? Yung, alam mo yung nagagalak yung puso ko rito. Kasi parang kahit na ilang beses kayo rito na parang napupunta sa iba't ibang time period at kahit hindi kayo nagkakatagpo, kayong kayo't dalawa pa rin, no? Parang there's a sense of hindi ako na nagmamahal ng iba kundi kayo lang, parang yung gano'n yung sinasabi niya and for some reason gano'n ka rin kaya kayo palaging pinagtatagpo, madalas kayong pinagtatagpo. So, maaaring hindi lang kayo rito nagpakasal nun or hindi lang kayo dalawang beses nagkita sa inyong past lives, which is very beautiful, 'no. Ta's ngayon magkikita kayong muli. Yung iba nagkita na kayo 'no, baka nasa buhay niyo na 'to, 'yan. So, hindi ko alam kung ba't ko nakikita na parang nagro-road trip kayo, siguro dahil meron siyang sariling sasakyan, pero I'm seeing you traveling together, yan, na spending moments together. At kahit na busy ang schedule niya, nakikita ko that this person here will still find time with you. Actually, nakikita ko nga na 'pag nagkita kayo, konting kembot lang eh. Ilang mga buwan na mapapakasalan na kayo nito 'no, kasi alam niya rito na parang dapat wala siya ritong i-waste na time 'no, kasi ramdam niya na agad na ikaw yon 'no. May gano'n siyang feeling na parang, "Feeling ko ito na yung person ko." Gano'n na ka-strong kasi ilang beses na kayong kinasal, eh, in one of your in your past lives, in one of your past lives 'no, hindi lang isa, puwedeng dalawa, tatlo, or whatever. So beautiful, wow! And aside from that 'no, meron pala akong nakikita ritong, magpapadala sa inyo ng mensahe. Baka email 'to, Viber, Instagram, Facebook, Messenger, kung ano 'to posibleng matigilan ka. Yan, bakit naman ako matitigilan diyan, Miss, yan 'no. Kasi kung sino man yung magpapadala ng mensahe sa'yo rito, ito yung person na sana 'wag nang mag-message sa'kin. Yun yung parang sinasabi mo rito 'no. So, nakikita kitang matitigilan dito 'no, kasi kahit ayaw mong makaramdam ng pagkainis or pagkayamot, mararamdaman mo yun 'no sa loob ng ilang segundo or baka minuto pa nga. Pero hindi kita nakikitang mapapaapekto for the whole day dahil lang sa mensaheng matatanggap mo. So, parang ikaw 'to na, you will cut out this nonsense. For you, this is nonsense message. So, kung ano man 'to, nakikita ko na mare-receive mo pa rin 'to kahit na tingin mo ito ay isang nonsense or walang kwentang communication or message, okay? So, just, para alam mo lang rin. So, maraming salamat sa'yo, Virgo, for your time and sarang heyo, love and light. Ano